Pag-usapan natin mga kababayan yung mga reactions ng ating mga officials, congressmen, senator, mga analyst sa nagi pong resignation ni Inday as DepEd Secretary. Kasi po yung nausog, ang panawagan nila po, Marcos resign. Biglang nag-backfire, si Inday yung tinamaan. Hingan niya talaga, Mr. Maravillas. Si Inday yung nag-resign. Baga naman na niya talaga, Mr. Maravillas, kailangan nang mag-resign ni Inday kasi hindi man magtrabaho ng maayos. Tama kayo. Pero before ko ibigay sa inyo mga kababayan, yung iba-ibang mga reactions po, ibigay ko muna sa inyo ito, pakita ko muna sa inyo itong video na nirelease po ng Armed Forces of the Philippines. Yung ginawa pong latest na aggression ng China, kung saan po si Inday lagi pong no comment. Hanggang sa mag-resign siya mga kababayan, yung reason ng kanyang pag-resign as DepEd Secretary, wala mang na-mention, no comment pa rin. So, ganun mga kababayan. Ngayon, ipakita ko sa inyo para makapag-decide kayo kung tama ba yung sinasabi ng mga kampo ni Maudigs na tayo yung gustong makipagira. Tayo daw yung nagpo-provoke sa China at gusto nating isubo sa gira yung ating bansa. Yan daw ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tayo yung nagpo-provoke. Tingnan na nga natin mga kababayan kung totoo yung sinasabi nitong mga propagandista na pro-China, pro-Digs, pro-Inday. Ito pa. Galing po ito sa Armed Forces of the Philippines, released by Philippine News Agency. Ayan pa, para alam ninyo kung ano yung source natin. Credible source. Ayan pa. I-play ko po mga kababayan kung ano ang pinagagawa sa atin po. Tropa natin yun? Sino? Nandun? Nandyan? Tingnan ninyo, mga kababayan. Hindi, sarap para siya, no? May palakol, may may itak na dala. Nagbabatuhan na, oh. Babatuhan na ng bato. Yun yung kuha natin. Ito, aerial view, mga kababayan. Tingnan ninyo ginagawa sa atin. Yan pa po, oh. Ito yung ito yung atin po, oh. Binutas yan po mga kababayan. Ito yung vessel natin, inakyat nila. Tingnan ninyo. Ninanakaw yung mga armas natin po. Pinasok nila mga kababayan. Tapos binutas nila. Kinuyog po, oh. Kinorner nila mga kababayan. Yan, oh. Kinorner nila at tapos, oh, tingnan niyo, binubutas nila yung yung ating vessel, rubber boat natin po.
Yeah. Ang dami nila po, pinaligiran, mga kababayan. Ito po, close up na kuha na video. Nagkakagulo po sila. O, picturean mo niya, picturean. Sabi ng ating mga tropa para ma-document. O, tingnan ninyo. Pero tingnan ninyo, nanatiling mahinahon yung ating mga tropa para po hindi lumala yung problema. So, mali po ang mga propaganda ng mga pro-China dito sa atin na tayo po yung agresor at tayo yung gustong makipagyera. Kung gusto natin makipagyera, ito na yung pagkakataon. Lumaban na sana yung ating mga tropa, pero hindi po. Walang intensyong ganon, mga kababayan, yung ating gobyerno. Gusto nating i-resolve ito sa mapayapang pamamaraan, diplomacy. Pero habang may diplomacy tayo, hindi natin pwedeng pabayaan po na ipamigay na lang natin yung ating territory sa mga Chinese. O ito po yung distroso, pinagsisira nila o. Tingnan ninyo. Sinira po nila yung ating mga gamit doon sa ating rubber boat. Yan po. O, tingnan ninyo. May mga palakol, may mga itak. Yan ang mga Chinese. Ginagawa nila yan sa bakura natin mismo. Ito po yung Navy seaman po na naputulan ng daliri. Yung kanyang thumb. Binisita po ni General Browner. Pero tingnan ninyo mga kababayan, sabi ng Navy sailor na natanggalan ng hinlalaki po, handa siyang bumalik sa duty. Yan po ang totoong maisog. Matatapang yung ating mga sundalo. Pero sabi nga, may rules of engagement. Sumusunod sila mga kababayan sa utos ng ating pamunuan na huwag palalain po ang problema. So ang pangalan niya, si Seaman First Class Jeffrey Facundo. Dinala siya po sa Camp Ricarte Station Hospital sa Western Command Headquarters sa Palawan po. So binisita siya ni Browner at kinausap. So sabi dyan, Browner asked Facundo, once you recover niya, do you have plans of returning to duty? Automatic po yung sagot ni Facundo. Yes sir, anytime, as long as there is an order. Sagot ni Browner, very good, that is a good attitude niya. So sabi ni Browner, rest well niya, pahinga ka muna and don't lose hope. Ngayon, nang tanungin ng media po, ang sagot lang po ni Facundo, only our higher-ups niya could respond to that. So, ganon ka-professional yung ating mga tropa, mga kababayan. Yung mga authorized lang po na magsalita. Kasi, ingatan natin ang security ng ating bansa. Baka may mga mailabas na mga balita, mga impormasyon na hindi dapat. Tama pa? Ngayon, no comment siyempre si Inday. Mamaya, yung mga komento, mga kababayan ng mga officials natin, mga senador, congressmen, and experts in relation po sa pag-resign ni Inday as DepEd Secretary. But before ko ibigay sa inyo po yung mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949.
Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. Yan po, may may treadmill na rin po kami. Yan po yung mga bago naming mga clients. Napakalinis at napakaganda po ng aming gym, colorful. Pati mga foreigners po, mga German German, British tourists po sila. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger. Sa kanyang messenger pala, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos adya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga kwento tungkol sa mga reactions ng mga officials. Yan po, sabi ni Chis Escudero, Senate President po, itong resignation niya ni Inday, inevitable. Escudero attributed this to increasing political tensions, particularly after her father, former President Rodrigo Duterte, along with her siblings, yung mga kapatid and allies, began criticizing President Ferdinand Marcos Jr. and members of the First Family. Tama. He pointed out that her resignation became more likely when she remained silent on key policy issues niya, including the West Philippine Sea, the Bagong Pilipinas Hymn, and the cases and attempted arrest of fugitive Apollo Kibuloy. Correction na natin mga kababayan. No comment siya po pagdating sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, nang mag-resign siya, yung latest na aggression ng China po na may naputulan na po ng daliri, hinlalaki na Navy seaman natin, no comment pa rin si Inday. Sa Bagong Pilipinas, no comment din siya. Pero kay Pacquiao, mabilis pa sa alas 4 yung komento niya. Medyo mali yung sinabi ni Chis Escudero. Yan yung sinabi niya mga kababayan. Ngayon, pinalalabas po ng mga propagandista nila, yung mga DDS vloggers, na inaapi ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, si Inday. Malabo po. Kung titingnan ninyo po ang nangyari, i-throwback natin po. Kandidato pa lang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit naki-uniteam si Inday sa ating Pangulo. Dati nang sinisiraan ng kanyang tatay, si Mau Diggs, ang ating Pangulo, kampanya pa lang. Sige na ang sabi na yan niya, weak leader niya, yung tatay niya, kumbinsido ako. Tapos nagagamit niya ng cocaine. Di ba yun ang sinasabi ni Mau Diggs, mga kababayan, kampanya pa lang? At nang manalo yung unity, medyo naglaylo si Digong. Pero mas ginusto pa niyang umuwi sa Davao. At before na umuwi, nagpamulmo na. Imbes mga kababayan mag-attend ng inauguration ng ating Pangulo. Then, i-fast forward natin ng kaunti, mga kababayan. Bakit ba sila nagkahiwalay? Kasi nga po, saan nagsimula? May ginawa bang masama, mga kababayan, sa kanya yung ating Pangulo? Saka si Martin? Wala po. Kasi si Martin po,
tumulong pa sa kanya na manalo bilang vice presidente. Campaign manager nga po si Martin. Sumasalang na lang sa stage. Si Inday, laging busog po. Walang ginawa si Inday kundi magpa-cute-cute po sa stage. Lahat ng trabaho po sa campaign manager si Martin Romualdez. Tama po? Pinasalamatan pa ni Inday. O ito na po yung nangyari. Kasi sige po ang baliw-bagi, gumagawa sila ng kwento. Si GMA mga kababayan, dinimot as Senior Deputy Speaker. Kasi sabi ng mga congressmen na kaalyado ni ni Martin Romualdez, may attempt po na mag-recruit. Sabi nga po, ang source ni Martin Romualdez, magkalima na mga members ng Congress, may attempt na siya ikudita. Gustong palitan si Martin as Speaker of the House. With intention, mga kababayan, na pag nawala si Martin, kontrolado na nila ang Congress, wala nang shield yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa possible impeachment na allegedly parte po ng Plan B, impeachment. Itutulad kay ERAP. Iupo nila si Inday, then 9 years or 10 years din na magiging presidente si Inday. Yun ang Plan B na supla. Kaya nag-resign po si Inday, kumampi kay GMA. Pero ngayon si GMA, tinalikuran na yata siya. Bumalik kay Martin. Kasama na sa Davao, sa region po, Davao Region, with majority of the congressmen ng Mindanao nandun para sa bagong Pilipinas serbisyo fair. Doon nangyari, mga kababayan, na tinawag, although hindi man niya pinangalanan, nagparinig na si Inday tambalos-los daw. Pero si Martin po, hindi sumasagot. Doon nagsimula, mga kababayan. Ngayon, tinanggalan si Inday ng confidential fund. Kasi nga po, 125 million yung nalunok, nasak yung Congress po, 11 days. Pero yung pagtanggal po, tinanong si Inday. Kasi nga po, nangailangan yung ating security, yung mga agencies, security agencies natin, ng dagdag na pondo, tulad ng Department of National Defense, yung National Security Council, yung Philippine Coast Guard. Kasi mas malaki pa yung confidential fund ni Inday combined. DepEd Secretary and Vice President. 600 million. Nang tanungin si Inday. Sagot ni Inday, mga kababayan, sa Congress, I leave it to your wisdom, Mr. Chair, Your Honor. Yun pala po, masama ang loob pala ni Your Honor na lumaki sa confidential fund. Ay, farm pala. Masama pala. Doon na po, naging ampalaya. Binakbakan ng binakbakan, mga kababayan ng kanyang tatay. Nagsumbong si Inday yata kasi umuwi sa Davao. Pinaulanan po ng pagmumura ng kanyang tatay, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga rito sa amin po, asod-asod, left and right. Plus yung kanilang mga rabid dogs na mga DDS vloggers. Tinawag yung ating Pangulo, nagpupulburon, bangag, may adik na yung presidente. And comes now yung nausog, umiikot po sa buong Pilipinas. Si Inday, habang may nausog rally doon sa Liwasang Bonifacio, pumunta siya doon na ang panawagan, Marcos resign. At may banta pang lusubin, mga kababayan, yung Palasyo Malacanang. Mismong sinabi ni Harry Roque, ginagatungan ni Maudigs, yung Armed Forces at PNP, hindi man niya po mauto. Kaya po, nangyari, iniwan pa naman si Inday. As caretaker po, nandun siya, mga kababayan, sa rally. Nang panawagan, Marcos resign, hindi man siya inaano. Hindi man sila inaano, mga kababayan. Ang iniisip lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez po, kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya tinanggalan si Inday ng confidential fund. Kasi hindi man niya kailangan. Panahon ni Leni Robredo, wala man pong confidential fund.
Di ba? Kahit yung Office of the Vice President, hindi man niya kailangan kasi ang Vice Presidente po is spare tire. Ang trabaho niyan, mga kababayan, maghintay. Di ba? Kaya yung next na mag-travel abroad, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinabantayan na ng ating Pangulo kasi bantay sa lakay si Inday. Alangan man matulog lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Caretaker pa rin siya. Pero nakabantay si Lucas Bersamin, tapos si Conrado Estrella ng DAR. Tatlo silang caretaker. Hindi na pinasolo kay Inday. Iyon, mga signals na yon, mga kababayan, mga signs na dapat na siya, mga kababayan, sana na mag-resign, matigas yung panganinday. Kaya napilitan, mga kababayan, si Mrs. Lisa Marcos na magsalita na. Ayun, nagpa-interview kay Katunying para ma-refresh kayo ng chronology of events. Kasi sige pa sala-sala po, binabaliktad nila na inaapi sila. Wala pong pang-aapi, sila yung nang-api. At dahil po sa ambisyon sa politika, magto 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa katapusan nitong buwan. Gusto na nilang palitan, gusto na nilang paupuin si Inday. Hindi man nila tinatago. Marcos resign. Destabilization rally po ng nausog. Di ba? Yun ang mga banta nila. So may banta ng destabilization. And it is, verbalized sa mga rallies nila. At sa mga posts sa social media, nagbibilang na sila. Malapit na niya. Bilang na niya ang araw mo. Now the end is near. Yung panawagan nilang Marcos resign, si Inday pala yung magre-resign. Backfire po. So next na mag-travel yung ating Pangulo, hindi na iniwan kay Inday. Ayun, mga kababayan. Ngayon, ito na, hindi na nakatagal siguro si Inday ng pressure. Ewan ko kung ano yung nandito niya. Kung totoo yun, o baka gawa-gawa lang para isipin ng mga mamamayang Filipino, si Inday niya na-depress sa pang-api ng presidente at ni Martin. Walang ganun po. Hindi siya inaapi. Kung ano man yung nangyari sa kanyang liig po at bigla siyang nangayayat, lahat po yon kagagawan niya kung ano man yon. Tama po. Walang kinalaman yung ating administrasyon. Kasi ang administrasyon po, tutok na tutok lang po sa kanyang trabaho. Ikot ng ikot po sa buong Pilipinas after na mag-travel siya kasi na-invite siya. Importante yung mga foreign travel niya, mga kababayan. Balik siya sa pagtrabaho on the ground sa buong Pilipinas para mga kababayan, habang hindi pa tayo nagiging self-sufficient sa food security po, ay hindi magutom yung ating mga mahihirap. Nagdi-distribute si Martin, si Presidente mismo, through di Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Pero yung yung ginagawa ng ating Pangulo, patuloy pong sinisiraan ng mga Duterte, ng pamilya Duterte at ng kanyang mga minions. Tapos ngayon, binabaliktad nila na inapi si Inday. Walang pang-api po. Ang inapi po at laging inaapi noon pang panahon. Una ng mga dilawan, palibasa ito mga Duterte, hybrid dilawan po. Kasi yung tatay ni Digong, Marcos yun, yung gobernador. Yung nanay, Cory, di hybrid. Mas matindi pala yung hybrid dilawan. So kung anong ginawa noon ng mga dilawan sa ating Pangulong Bongbong, yun ang ginagawa ng hybrid dilawan ay sa tatay ni Pangulong Bongbong, si Marcos Sr., yun ang ginagawa ngayon ng hybrid dilawan sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. O ngayon, basahin pa natin yung iba pang mga reactions ng mga officials. Ito galing kay Coco Pimentel. Yan po si Coco. So sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, he urged President Marcos Jr. to appoint a new secretary of the Department of Education following Vice President Sara Duterte's resignation. Someone with decades of experience dapat, working within the department and deeply familiar with its operations and the challenges facing the education sector.
Tama po. Kasi po, mismong si Inday nagsabi, wala man na niya kung alam siya. I do not have expertise anya. Bagsak po, nagbutom po yung performance ng ating mga mag-aral. Dismal performance po sa PISA. Nakakaya po. Yan po. Sabi sa Philippine Star News Update, the Philippines is at the bottom 4 of the new program for International Student Assessment or PISA test on creative thinking, which is designed to gauge how well students create and improve upon ideas. Based on the scores, just 3% of 15-year-old Filipino students can match the creative thinking skills of the average student in Singapore, which placed at the top. Dismal po. So, sabi nga ng ibang mga officials natin, tulad ni Franz Castro ng ACT Party List, tapos ni Ed Silagman, Congressman Ed Silagman, Party List, Liberal Party President. Tama lang na binitawan na ni Inday. Ikaw man magkaroon ng ganitong ito interview po ito kay Inday, i-play ko po sa inyo. Ikaw man magkaroon ng ganitong klase ng DepEd Secretary, talagang bottom. Mas malala pa po kay Leni Robredo. Kung magsalita si Inday pag ini-interview, kaya pag nagsalita po siya, mga kababayan, di ba, nung mag-resign siya kahapon, nagpa-presscon. Ay, hindi man yun presscon po nga. Binasa lang niya yung kanyang resignation. Pagkatapos, after nabasahin niya yung kanyang statement, ayaw nang mag-entertain ng tanong. Galing sa galing sa mga reporters. Alis agad. Iniiwasan niya kasi ma-expose yung kanyang yung level ng kanyang IQ. Pakinggan ninyo ito, mga kababayan. Ayan i-play ko po. Ma'am, Vice President, give us your thoughts on the State of the Nation address. State of the Nation address? Yes. So, the SONA, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the fact of the speech. That's, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers' office, and I told him that I liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that speech was composed. And as a secretary, and one is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Mandaling sabi po, hindi man yata nakinig si Inday sa mga sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa SONA. Walang kalaman-laman po yung sinabi ni Inday sa interview. Walang pumasok sa isip niya. Asa pa kayo kung bakit bottom 4 yung ating mga mag-aaral po sa PISA test on creative thinking, which is designed to gauge how well students create and improve upon ideas. Mahina po sa comprehension, madaling sabi. Yung secretary mismo, itok-itok yung comprehension.
Kaya tama po itong sinasabi ni Coco Pimentel po. Sabi ni Coco, yung candidate niya sa pagka-DepEd Secretary, dapat yung dedicated their life to education and has a proven track record in the field. Dapat yung matagal na sa department niya, for decades na nga niya, someone familiar with how the department works as well as with the problems of the education sector and educational system niya. Someone who has dedicated his or her life to education and can show the track record for it. So sabi diyan sa balita ng Impact Leadership, it can be recalled niya that during the launch of the Matatag curriculum, Duterte admitted she does not come from the education sector, so she could not review the new K-10 curriculum of the K-12 program. Madaling sabi, walang alam si Inday. Balik na lang niya, Mr. Marabilla, sa Davao. Yon po ang tamang advice kay Inday. Kasi tingnan ninyo, sabi ng kanyang mga supporters, dapat niya pumalit na si Inday. Bilang Pangulo, gusto nang iluklok, Marcos resign. DepEd Secretary pa nga lang po, isang departamento pa lang, Sara resign na. Sumurrender na siya kasi hindi niya kaya. Ano pa yung maging Pangulo? Tama ba? Yung isang departamento hindi mo na kaya, hindi mo na ayos, yung buong Pilipinas pa. Naintindihan na ninyo, mga DDS vloggers. Pero siyempre, hindi ninyo maintindihan kasi utakulto kayo. Parang yung mga members ni Pacquiao, utakulto. Pag kulto po, blind. Matigas yung, yung brain niya, tumigas na. Tama? O ito si Congressman Edsel Lagman ng 1st District of Albay, presidente po ng LP. Ito yung reaction niya, mga kababayan. This terminates niya absolutely the unit team sa pag-resign ni Inday. Sabi niya, itong ang resignation ni Inday as DepEd Secretary will pave the way for resolving the alarming education crisis in the Philippines. Correct, mga kababayan. O ngayon, sang-ayon ako dito kay Lulong. Pero Mr. Maravillas, di ba nakita mo si Edsel nung bumisita dyan sa inyo sa Albay si President Bongbong? Present si Edsel doon sa stage. Sang-ayon na siya sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga dilawan po, wala na sila masyadong issue sa ating Pangulong Bongbong. Nagugustuhan na po. Inggit yung mga DDS po. Mangiyak-iyak po. Panoorin ninyo yung mga vlogs nila. Abang tayo tuwag-tuwa lang dito. Sila po, iyakan, umuusok po sa galit. Sabi ko sa inyo, 4 years pa kayong iiyak. Mga assuming kasi kayo. Sabi diyan, Lagman noted that Duterte's statement that her resignation was driven by genuine concern for teachers in youth, suggesting that her tenure may have posed challenges for them. He expressed optimism that her successor will emerge from the ranks of experienced and dedicated educators capable of effectively steering and professionally managing the country's educational system. So, parehas ng posisyon, mga kababayan, ni Coco Pimentel. So, sabi niya, Duterte's departure niya from a prime position in the President's Cabinet ends with finality the increasingly tenuous partisan relations between the Duterte and Marcos political power blocks. This terminates niya absolutely the unit team. So, durog na po yung unit team. Actually, matagal na pong durog. Ako, pabalik-balik kami ni Mrs. sa Palasyo Malacanang. Last year pa po. Alam na namin ito. Kaya sabi ko nga po, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mabait lang kasi. Hindi tulad ng kanyang tatay. Kaya po, inintay na lang ng ating Pangulo na mag-resign si Inday.
Tama? O, sabi naman po ni ACT Party List Representative Franz Castro, VP Duterte's cabinet resignation signals open war with Marcos. Dati naman pong open war. Hindi man po tinatago nila, especially ng pamilya. Si Inday, medyo nagpapailalim, pero nung tinawag na si Martin na tambaluslos at nag-resign si Inday bilang member ng partido ni Martin, yun po yung simula. At makikita mo sa mga body language ni Inday na talagang wala na po yung unity team. Pero yung tatay, si Maudix po, election pa lang, may open war na. Di ba? Hindi lang sila pinagpapatulan, mga kababayan, kasi hindi mapagpatol ang Marcos family. Kaya nga, hanggang ngayon, si Super Ate nakadikit pa rin kay Inday, kahit nag-resign na po as Defense Secretary. Dikit pa rin po. Sabi diyan, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban. Senator Amy Marcos expresses unwavering support for Vice President Sara Duterte following her resignation as Secretary of the Department of Education. Marcos conveyed her administration in trust in Duterte's abilities in emphasizing their shared commitment to the progress and success of the Philippines. Marcos pledged her solidarity with Duterte, affirming that they stand together in every step, every day, and every endeavor, united in their singular goal of ensuring victory and triumph of our beloved country. Yan po. Ako iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Ayos na ayos po si Super Ate. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan. Sabi ko, may special mission po si Super Ate sa pamilya Duterte, kaya hindi po iniiwan si Inday. Hayaan natin yan si Super Ate. Ngayon, pag ma-misinterpret siya, hindi siya maintindihan ng mga Marcos loyalist po, at natalo siya, kasalanan niya. Tama? Hindi na kasi pinapaliwanag sa ating mga kababayan, lalo na sa mga Marcos loyalist, kung bakit kahit pinagmumura na ng pamilya Duterte, ang kanyang kapatid, ang kanyang ading, nasabi niya, mahal niya, pero nandun siya sa kalaban. Is sleeping with the enemy. Pero kung halimbawa, yung mission niya ay maging Trojan horse sa mga Duterte, maintindihan natin. Kung hindi maintindihan ng ating mga Marcos loyalist, sabihin, Amy Duterte na siya. Malamang madamay siya, mga kababayan. Sa galit ng mga Marcos loyalist, i-junk siya sa eleksyon. Yan ang problema niyan. Kailangang ipaliwanag ni Super Ate. Pag niya, Mr. Maravillas, ipaliwanag, di nasunog siya sa mga Duterte. Yun nga po. Kaya sabi po, mahirap mamangka sa dalawang ilog. Kasi sabi sa kanta, pag ikaw niya namangka sa dalawang ilog, sigurado ang niya, ikaw ay malulunod. Tama ba? O yan si Super Ate. Bagitan niya, Mr. Maravillas, kasama si Bongo. Iwan ko dyan. Baka si Bongo po, nag-aktong Trojan horse na rin sa mga Marcos. Galit nga po si Baste doon sa nausog rally sa, sa Angeles City. Ayan po, Baste Duterte questions Bongo silence on Davao problems. Binanatan po ni Baste si Bongo, hindi ka na niya nagpapasilip sa nausog. Pati si Tolentino po, tapos si Bato, si Robin Padilla, ganon din, pati si Philip Salvador, umiiwas na. Baka hindi niya tayo manalo, iniisip kasi nila, baka mauto pa yung mga Marcos loyalist po. In-underestimate naman ninyo yung mga Marcos loyalist na pwede pang maloko ninyo. Di ba? Ayan the closeness of relationship of the Dutertes and Senator Bongo seems to be
showing cracks after Mayor Sebastian Duterte criticized the senator for his silence over the issues hounding Davao City. Go has been noticeably absent at the Maisog rallies and other public engagement of former President Rodrigo Duterte. Is also ma'am on the recent issues surrounding Davao City. Sabi ni Baste, ikaw Bongo, you are my kumpare. If I knew it would come to this, I would have not voted for you. Mayor Duterte said during the hakbang ng Maisog prayer rally sa Angeles City. You are in a national position. You should be saying something. It's obvious. The atrocities that the administration is doing, you should be saying something. You still have time to redeem yourself. Show us that you will stand by the Filipino people. Show your love for country over your love for yourself because the people are struggling. Baka niya, Mr. Maravillas, drama lang. Tama yung analysis mo na Trojan horse din si Bongo sa mga Marcoses. Na hindi malayo po, mga kababayan, na ganun nga, kaya dumidistansya sila. Lalo si Bongo. At narinig ko parang yung kanyang malasakit center po, na-drain na. Di ba? Wala na yata pundo. Pag ganyan po, siyempre, tatahimik. Mahirap na eh. Ano ba yung magagamit mo? Re-electionist ka for the midterm election. Di ba? Naging practical lang siguro si Senator Bongo. Hoping na hindi siya mapag-iinitan ng mga Marcos loyalist. Paano yung mga Marcos loyalist po? Nakadesisyon na? Baka nga madamay si Amy Marcos. Lahat daw na pro-China at dikit sa mga Duterte, hindi nila iboboto sa midterm election. Baka pa iboto ng mga Marcos loyalist yung mga dilawan. Pero hindi iboboto yung mga kaalyado ni Maudix na mga pro-China po. Kasi yung mga dilawang political personality po, nakalinya po sa foreign policy po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw din nila ng ginagawa ng China and vocal sila sa pagkundina. Pero si Inday, no comment. Pati yung mga senador na dikit masyado kay Digong. Kung magsalita man po, halimbawa si Bato, gigil na daw siya. Drama man lang po. Hindi man ka panipaniwala. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos, wala pa man statement po ngayon at tutok na tutok lang siya sa trabaho. Yan po yung ating Pangulo. PBBM Housing Trust to boost Philippine economy, address housing gap. President Marcos expects the government's ambitious housing programs and projects to create positive impact sa ating national economy. Kausap niya, miniting niya yung mga housing officials natin at NEDA. Sabi po ng ating Pangulo, even the effect on the economy is going to be terrific. Pag nagawa natin ito, magandang effect talaga sa ekonomiya. And that's why it's necessary. We have to do this. We have to find a way to do this. We have to be a little creative Hindi ito standard na ginagawa. Yung DHSUD made several requests on the pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH program, such as the issuance ng funding guarantee. The guarantee aims to increase the confidence of government financial institutions in supporting the program and attract participation for private banks and institutions sa pabahay. Gusto rin ng Department of Housing na i-certify yung 4PH bill as urgent and as a priority legislation included in the President's upcoming State of the Nation address next month, as well as ensure budget allocation for support facilities tulad ng mga basketball courts and parks.